So guys, magandang hapon guys. Di sa unang video ko doon pinakita ko na may fry tayo. Ito yung fry natin guys na nakuha guys. Doon sa ating halo-halo portion na tab guys. So ilalagay muna natin dito sa ating tab guys sa labas. I-acclimate muna natin. Pagsama-samahin muna natin to guys. Once na nag-juvenile na sila, tsaka na natin pag-iwa-iwalayin. Wala naman tayong magagawa na, dito na muna. So napakarami na nila dito sa baba. Bala ko nang isama dito sa muli. Tatry natin dito sa muli na lang siguro. Huwag na lang dyan guys, para solid muli na lang dyan. Dito na lang natin nilagay muna. So dyan na lang muna siya guys. May after 15 minutes na lang natin. Since hapon na magkaiba na sila ng temperature. Antayin na lang natin 15 to 20 minutes yan guys. Kasi magkaiba na ng tubig dito sa labas, sa loob. Sa loob kasi hindi gano'ng kalamigan. Dito sa labas guys, medyo ang lamig na masyado. Para hindi sila ma-water shock. Hindi ko pa nabilang pala guys, sorry. Kukuha lang tayo ng flashlight guys, bibilangin natin. Naiwan ko pa dito guys. Hindi ko pa pala yung nabilang guys. Kasi kaya ko yan guys binibilang, nilagyan ko ng name tag para ma-estimate ko kung ilang piraso na sa isang tab, tsaka kung kailan sila pinanganak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nasa 15 to guys. Lalabas natin ulit. Talagay na natin 10 guys. Hindi naman masyado accurate magbilang kasi ano sila. Nasa 10 to 12 to guys. Pero 10 na lang ilagay ko dito. Since hindi naman natin ma-accurate talaga bilang to. Kasi since maano nga guys, magalaw sila. Nasa 12 guys, 12 piraso. Acclimate natin ng 30 minutes. 10 to 30 minutes guys. Para ito guys, may isang tap pa ako na bakante. Pero hindi ko nalalagyan ito. Since mayroon ako mga buntis na danyo. Tsaka yung ating bita, baka bigla na lang tayo mag-breed. Wala tayong paglalagyan. So dito, i-reserve ko na lang to sa baka sa ating pag-breed. So sa tingin ko, danyo ang mauna nating mabibreed dito guys. Papalitan naman na natin ng tubig to. Ilagay natin to sa grow out na malalaki na ng mga fish. Sayang din naman tubig. Hindi naman siya marumi gaano. Tapos magpapalit tayo ng panibago dyan pa nag-breed tayo talaga guys. Bagong-bagong tubig na gawin natin dyan. Kung maaari nga lang na wala kung 1 day to 2 days nga lang guys. Minsan di ako gumagamit pag nag-breed ako. Ginagawa ko mineral water para for sure talaga na So ilang na dahil mga few days na mga pagbibreed ko guys, gumamit ako ng ng methylene blue. So baka medyo matagal ng methylene blue ako guys, so baka expire na siya. Next breed ko try ko na walang methylene blue or bumili tayo ng panibago. Sayang kasi guys sa methylene blue ko, 1 liter binili ko ang bagal ko pa naman mag-breed pa since matagal sila magbuntis simula nung June, July, August, mabilis silang mag-breed guys. Ngayon pati yung ating danyo tetra, hindi na tayo nakapag-breed ating tetra since yung gapi natin hindi naman natin nilalagyan ng talagang breeding tab since sa iglier lang tayo naglalagay ng sa live bearer, hindi tayo naglalagay kasi ng mga methylene blue na yun guys. Pag nag-breed lang tayo sa mga egg layer yon, like danyo, tetra, bita. Pero sa ating gapi guys, wala naman. Pagsamahin mo lang yun ilagay mo sa isang tab at maayos ang tubig at may maganda naman yung plants or aerator mo, mag-breed sila guys. So walang kahirap-hirap yung mga gapi natin guys pa nag-breed. Napaka-simple lang kahit sino pwede mag-breed guys. Minsan ipapaliwanag ko sa sunod na mga araw pag may time tayo, paliwanag ko kung paano mag-breed ng mga gapi guys. Napaka-simple lang. So please like, follow, subscribe guys. Hindi pa nakasubscribe, baka naman
sama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video guys. Kasi ang gusto ko guys, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Maraming salamat guys sa panonood.